Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Gilas Pilipinas, delikado sa unang laro dahil sa dami ng import ng Qatar. Arvin Dolindino, excited na makalaban ang kanyang mga ex-teammate na Ginebra sa semifinals. Ito nga si Arvin Dolindino mga chong ay looking forward na makasama ulit sa hardcourt yung kanyang mga dating teammates sa Barangay Ginebra, pero this time as a opponent dahil nasa Northport Batangier nga itong si Arvin Dolindino. Hindi nga ito yung kauna-unahang pagkakataon na muling makakaharap ni Arvin Dolindino ang kanyang dating kupunan na Barangay Ginebra. Mas magiging special nga yung paghaharap ni Arvin sa Ginebra dahil sa best of 7 semifinal sila maghaharap. Mainit nga itong Northport Batangier ngayong conference kung saan sila nga yung nanguna sa team standings at nitong quarterfinals lang ay hindi man lang nila pinahirit ng isa ang Magnolia Hotshots. At ngayon nga na makakaharap nila ang Barangay Ginebra sa semifinals ay hindi na nga makapaghintay itong si Arvin Dolindino dahil ayon niya sa kanyang naging latest interview ay masaya at exciting yung laro every time na nakakalaban niya yung kanyang dating koponan na Barangay Ginebra. Maraming araw silang pinagsamahan ng kanyang mga dating teammates at for how many years ay araw-araw silang magkasama sa kanilang team practice at mga kumpare niya nga raw yung kanyang mga former teammates sa Barangay Ginebra. At yan nga raw yung nagpapa-excite dito kay Arvin Dolindino this upcoming semifinals. Hindi nga ito yung kauna-unahang pagkakataon na aapak ng semifinals itong si Arvin Dolindino dahil nung naglalaro pa nga ito noon sa Barangay Ginebra ay 2 kampyonato yung kanyang nakuha bago siya matrade noon sa Northport Batangier. Ayon pa nga mismo kay Arvin ay ang last semis appearance niya nga raw ay taong 2022 bago siya matrade sa Northport Batangier at hindi niya nga raw makakalimutan yon dahil si Justin Brownlee yung nagpanalo sa kanila. Tila may spark nga sa mata nitong si Arvin Dolindino habang kinikwento niya yung kanyang good old days sa Barangay Ginebra. Dahil masaya naman talaga itong si Arvin Dolindino noon sa kanyang dating kupunan. Pero ang lahat nga ng yan ay handang isang tabi nitong si Arvin Dolindino dahil ang pinaka-importanteng araw sa kanya ay kung ano yung kanyang present at mag-focus sa paparating na semifinals. Ayon pa kay Arvin ay ito nga raw yung kanyang opportunity na pangunahan ang Northport Batangier. At ang next goal nga raw nila ngayon ay makapasok sa finals at aminado itong si Arvin na hindi magiging madali yung kanilang matchup sa Barangay Ginebra. Pero kahit na ganun ay ina-expect nitong si Arvin Dolindino na exciting series ang paparating na semifinals at marami nga raw silang chances kaya umaasa nga ito na matatalo nila ang Ginebra at makakapag-finals ang Northport Batangier. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Gilas Pilipinas, delikado sa unang laro dahil sa dami ng import ng Qatar. Mamayang madaling araw nga mga chong ay sasabak na ang Gilas Pilipinas sa pocket tournament na kanilang sinalihan sa Doha, Qatar. At una nga nilang makakaharap ang nasabing host country na napakaraming import sa kanilang kupunan. Meron ngang 3 naturalized player itong Qatar at wala nga rin silang dugong Qataris at very obvious nga yan sa itsura ng kanilang mga player. Very unfair nga yan sa Gilas Pilipinas dahil ilang taon na ngang ina-appeal ng SBP na maging local player si Jordan Clarkson. Pero hindi nga tayo pinagbibigyan ng FIBA kahit na meron naman talagang dugong Pinoy si Jordan Clarkson. Pero etong Qatar ay madali lang nilang na-bypass ang hagop rule. At alam nyo ba kung bakit nakakalusot ang Qatar sa hagop rule ng FIBA? Ang sagot ay ang FIBA president ay taga-Qatar. Kaya naman,
madali nga nilang nababypass yung ginawa nilang hagop rule dahil ang mismong president ng FIBA ang may hawak sa Qatar. Kaya naman, delikado ang Gilas Pilipinas sa kanilang unang laro sa Qatar dahil napakarami nga nilang import na nakalusot sa hagop rule. Pero kahit na ganon, ay magandang preparation na rin yan para sa ating national team. Mas maraming import ang Qatar ay mas matcha-challenge ang Gilas Pilipinas. So ngayon ay hindi pa masyadong mararamdaman yung mga import ng Qatar dahil bagong rebuild nga yung kanilang lineup. Pero panigurado sa mga susunod na taon, magiging sakit sa ulo ng Gilas Pilipinas itong Qatar dahil possible na madagdagan pa yung kanilang mga imports. So ngayon ay preparation lang ng Gilas Pilipinas yung pagsali nila ng packet tournament para makapaghanda sa paparating na FIBA Asia Cup qualifiers. Diyan nga rin makikita ni Coach Tim kung ano pa yung kulang sa Gilas Pilipinas at mga kinakailangang magawa ng paraan. Kayo mga chong, ano masasabi nyo sa dumaraming import ng Qatar? Ano rin yung masasabi nyo na excited itong si Arvin Tolentino na makalaban ang kanyang former teammates sa semifinals? I-comment mo lang dyan sa ibaba.